kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang iyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo dito sa loob ng isang oras sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po ba? Nako sana nasa mabuti kayong kalagayan at nakaiwas kay Domeng sa bagyong si Domeng. Sana nakaiwas tayo. Anyway, Hunyo na po, would you believe? Ano na ngayon, Hunyo na, Mariosep. Busy pa rin ang mga magulang sa pagpapa-enroll sa kanilang mga anak kasi nagtitipon-tipon ng mga buong pamilya kasi graduation din nila ngayon tong buwan ng June, no? So, maraming mga nagpapa-enroll ngayon kasi pasukan na nga sa pampublikong paaralan, school year 2026 hanggang 2027 na magsisimula sa Monday na, June 8, 2026 at bali ba trimester, so baling 3 semester ngayon ang pag-aaral ng ating mga anak mula elementarya hanggang high school. At syempre panahon pa rin ng mga graduation tong mga panahon nito, kaya naghahanda rin yung mga ibang mga magulang para dun sa ibang mga mag-graduate itong taon na ito. Nako, ngayon pa lang binabati ko na kayong lahat sa mga bagong graduate, lalong-lalo na sa mga bata nag-graduate, okay? Okay. Pero alam ba ninyo na yung graduation, ang pagtatapos hindi naman yan katapusan ng paghihirap kasi minsan kahit sabihin mo pang may diploma ka na, minsan napakahirap namang humanap ng trabaho. Kaya kinakailangan sipag at tiyaga para sa lahat. Talagang ang buhay ng tao is mahaba ang landas na tinatahak ng bawat isa sa atin. So, sa lahat ng mga bagong graduate, congratulations, At sa mga magulang, lolo't lola, sa mga magulang ng mga nakagraduate, congratulations din kasi halos almost there na yung paghihirap ninyo. At syempre dahil buwan pa rin ng June, kalagitnaan na ng taong 2026, patapos na po ang second quarter of the year. Ay, nako. Napakaraming pangyayari ngayong June, hindi po ba? Kasi andyan na yung Independence Day, andyan yung araw ng San Juan o yung St. John the Baptist, birthday ni Gat Jose Rizal, at marami rin namang ikinakasal sa buwan ng June. Sabi nga nila, swerte daw ang ikinasal ng June, mga June bride. And I'm so proud to say na ako ay isa sa mga June bride din. Kaya naman ako nabiyayaan ng 4 na mga anak na masasabi kong andyan pa rin sila sa akin, June bride nga ako. At siyempre, naggagandahan yung mga apo ko. Nako, I have so many granddaughters. Yun nga lang, puro babae ang aking mga apo. At salamat po sa Panginoong Diyos sa paggabay sa aking pamilya. To God be the glory and honor. At syempre, dahil nga
maraming pangyayari sa buhay ko na itong buwan ng June, no? Unang-una, mag-umpisa tayo ng June 1, birthday yan ng manugang ko. Tapos, June 9, o June 8 muna. June 8 naman, bukas yan 7th year anniversary, wedding anniversary ng aking anak na si Ryan at ng kanyang asawang si Bea Carla. So happy wedding anniversary sa inyo tomorrow. June 8 pa pala. Sorry, nauna ako. Seventh year nila, June 8, no? Tapos, June 9 naman, birthday naman po ng aking esposo o ng aking asawa na si June Soler. Nako, na siya, 73 years old na po ang aking asawa. At June 10 naman, yan naman po ang anniversary ng aming kasal. Ito'y ka-48 year na namin. 48 years na kaming kasal. So 48 wedding anniversary na namin sa June 10. At June 17 naman, birthday naman po ng bunso ko na si Judge, kanyang June 17 ang birthday niya. At June 26 naman, birthday naman po ng yumao kong ina na si Mother Pressy, ang aking pong nag-iisang nanay na nasa heaven na, doon na siya magsa-celebrate ng kanyang birthday, no? Bali 91 years old na rin si Mama kung siya ay nandito pa sa lupa, pero nandun na siya at ginagabayan naman tayong lahat ni Mama. Anyway, syempre gusto ko rin batiin lahat ng mga magba-birthday itong buwan ng June, lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Congratulations sa inyo, sa mga nag-graduate din, whether elementary, high school, o college. Congratulations sa inyong lahat. Okay? Sige, mag-umpisa na po tayo magbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Josie po ang aking pangalan. 47 years old. May asawa po ako at 4 ang aking mga anak. Mahirap po ang buhay namin. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Dahil dito po kami sa Makati nakatira, kahit papano naman po, libre ang pag-aaral ng aking mga anak mula elementarya hanggang high school. Pero siyempre pagdating po ng kolehiyo, iba na. May bayad na, depende po sa kursong kukunin ng inyong anak. Ang panganay naming si Maricel ang unang nakagraduate ng high school at pinangarap niyang maging nurse. Ma, kaya ba natin ang tuition ko para makapag-aral ako ng nursing? Ang tanong ng aking si Maricel. Sagot ko naman sa anak ko, anak, kakayanin natin. Hindi ito para sa amin, kundi para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Pero Ate Raquel, sa totoo lang, takot ako dahil baka hindi ko matupad ang pangako ko sa aking anak. Alam kong maraming sakripisyo, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya namin. 4 na taon ang kursong nursing ni Maricel. Sa unang 2 taon ay nakakuha ng scholarship si Maricel. Kaya naman hindi namin naging problema ang 2 taong tuition fee ni Maricel. Pero syempre, kailangan pa rin ng pera para sa baon niya, sa uniform, sa mga gamit niya sa eskwela. Kaya't kayod marino kaming mag-asawa. Ang aking pong asawa, super ng jeepney. Ako naman po, nagtatrabaho bilang labandera sa aming kapitbahay. At tuwing Sabado at Linggo, nagbibenta po ako ng kakanin para may pandagdag sa na bayad sa tuition. Pangarap po ng bawat magulang na mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Dahil tanging ang edukasyon lamang ang kayang ipamana ng mga katulad naming kapos sa kabuhayan. Ang
pangalawa naming anak na si Rico ay kumuha ng vocational course sa TESDA at kapag nakagraduate na daw ang ate niya, saka naman daw niya itutuloy ang kanyang ambisyon na maging engineer. At ganun nga ang ginawa ng dalawa kong anak, ate. Hinihintay nilang matapos ang mga kapatid nilang nauna sa kanila bago nila ituloy ang kursong gusto nilang kunin. Kasi nga, alam nilang hirap kaming mag-asawa na sabay-sabay silang pinag-aaral. Lumipas ang 4 na taon, Ate Raquel. Nakagraduate si Maricel ng BSN o Bachelor of Science in Nursing. Labis ang tuwa naming mag-asawa dahil sa wakas may diploma na ang aming anak. Hindi na siya mamatahin at matatapak-tapakan ng mga matapobreng tao dahil may diploma na siya. At noong graduation day niya, habang nanonood ako mula sa gilid ng entablado, hindi ko po mapigilan tumulo ang aking luha. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil napagtanto ko na ang lahat ng Sabado at Linggo na nagbebenta ako ng puto at kutsinta, ang lahat ng mga gabi na nagmamalasakit ako kung sapat na ang aming makakain. Pero hindi pa doon natatapos ang sakripisyo namin, Ate Raquel. Lalong-lalo na ang sakripisyo ni Maricel dahil kinakailangan pa niyang mag-aral para sa pagkuha ng board exam. At hindi po biro ang bayad para sa review center. Kahit panibago na namang pagkukumahog na kumita para may ipantustos sa pagre-review ni Maricel. Isang gabi po, ate, matapos na mag-aral si Maricel para sa board exam, dumating siya sa kusina at umupo sa tabi ko habang naman ako yung nagluluto. Tahimik po siya, matagal. Pagkatapos sinabi niyang, "Ma, pasensya na po ah. Alam ko pong maraming hirap ang pinagdadaanan ninyo para sa akin. Pero parang hindi ko na po yata makakaya. Parang wala na po akong lakas para mag-aral ngayon kasi po natatakot ako, ma." Naramdaman ko ang takot ng aking anak. Kaya naman ang ginawa ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. At sinabi kong, "Alam mo anak, ang takot ay hindi kaaway ng tagumpay. Minsan, ito ay palatandaan na siniseryoso mo ang iyong pangarap. Huwag kang susuko anak. Ipagpatuloy mo lang at lagi mong tandaan, nandito kami sa iyo. Hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan. Kaya huwag kang susuko anak. Tuloy natin ang laban na ito." Kaya po nang dumating ang araw ng board exam, inihatid ko si Maricel sa lugar kung saan gagawin ang kanilang board exam. Kabado ang anak ko at maging ako. Pero hindi ko ipinahalata sa aking panganay ang aking kaba. Bagkus ang sinabi ko sa kanya, "Anak, huwag ka mag-alala. Kaya mo yan. Kasi naniniwala ako sa kakayahan mo. Makakapagtapos ka at magiging isa kang nurse." At pumasok na nga sa loob ng review center pumasok na sa loob ng board exam ang aking anak. At makalipas po ang isang buwan, nang lumabas ang resulta ng board exam, lahat kami natuwa dahil pasado si Maricel sa exam at 84.25 ang kanyang rating. At pagkalipas naman po ng isang buwan, nakapagtrabaho na po si Maricel sa isang pribadong klinika at kumikita na rin ng maayos. Sumulat po ako sa inyo, Ate Raquel, para po sa mga magulang na katulad ko, na ang diploma ng anak ay hindi
para sa mga anak lang, kundi ito'y diploma rin ng mga magulang. Naway kinapulutan po ng aral ang aking liham. Marami pong salamat sa pagbasa ninyo sa aking sulat. Gumagalang, Josie Almario ng Makati City. Balikan ka namin, Josie, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Barbie. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Barbie. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano mapasunod ang iyong toddler sa isang photo shoot, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung dati taon ang photoshoot lang ang uso, ngayon, buwan-buwang milestone ni baby ang kinukuhanan ng larawan. Kaya naman para sa mga nagbabalak ng DIY photoshoot, una, siguruhin na kapag nap time ang inyong chikiting bago ang picture taking. Ito ay paraan upang maiwasan na wala sa mood o kaya naman ay komportable si Bagets. Pangalawa, pumili ng outfit na hindi mainit o masikip para makagalaw siya ng maayos at syempre, bagamat ideal picture nga naman ang nakatingin si baby sa camera, hayaan na lamang siya sa mga pagkakataong sa iba siya nakatingin para candid shot ang dating. At kung may extra budget kayo, bakit hindi mag-hire ng isang professional photographer para hindi mahirapan sa pagkuha ng mga larawan? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa.
Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakablo. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Like glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Alam mo, Josie, ang kwento mo ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ng isang bata ay hindi kailanman solong tagumpay. Sa likod ng bawat graduate ng isang pamilyang nagtatrabaho, naghintay at naniwala kahit sa mga sandaling hindi sila sigurado. Ang sinabi mo kay Maricel na ang takot ay palatandaan ng pagiging seryoso, iyon ay karunungan na hindi mababasa sa aklat. Iyon ay hango sa iyong sariling karanasan bilang isang ina. At sa mga magulang naman na nakikinig ngayon na nag-aalala kung sapat ang kanilang ginagawa para sa kanilang mga anak, I'm sure sapat ito. Dahil ang presensya ninyo, ang pagmamahal ninyo, ang patuloy na pagsisikap, yun ang pinakamahalaga. Hindi ang laki ng tuition, hindi ang ganda ng diploma, kundi ang pagmamahal na nasa likod nito. Binabati kita, Maricel, congratulations. At syempre, binabati ko rin ikaw, Josie. Maligayang pagtatapos sa inyong dalawa. Salamat, maraming salamat sa iyong pagsulat, Josie ng Makati City. Ngayon po, hayaan ninyong batiin ko kung mga kaibigan ko, mga nanonood ngayon, ano? Sila walang sawa naman sa pagsubaybay dito sa ating programa. Lagi yan na nagte-text pa sa atin na, ate, pakibati mo naman kami. O lahat-lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa ating programang Dear Ate Raquel, kumusta na po kayong lahat? Unang-una, si Gisette Prospero, natako itong artistang ito, talaga namang laging nanonood sa atin sa FB. Pag nakakalampas at magsasabi yan, pakiano mo naman ako, tag mo naman ako para mapanood kita sa FB. So hello Gisette Prospero, no? And hello din kina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon at Junicio F. Eser na parehong taga Cavite City. Si Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman. Ki James Anthony Neal, Lulu Harabes
Kapleras, Edilberta sa Banalroa, Tristan Wyatt V. Gulay, si Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, si Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Ulalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, si Angelo Redaha, si Annalyn Baulita, and of course, si Emma Fernandez. Alam niyo ba, eto na tayo, alam niyo ba na ang salitang graduate ay nagmula sa Latin na gradus, na ang ibig sabihin ay hakbang. Kaya ang pagtatapos ay hindi katapusan, ito ay isang hakbang, isa sa marami pa. Sa Pilipinas, ayon sa Commission on Higher Education, mahigit 800,000 na estudyante ang nagtatapos sa kolehiyo bawat taon. Ngunit mas kapansin-pansin ang datos na ito, marami sa kanila ang nagtatrabaho sa larangan na hindi nauugnay sa kanilang kurso. Ang ibig sabihin, ang diploma ay simula ng pagkatuto, hindi katapusan nito. Ang edukasyon ay ang proseso ng pagkatuto at pagtuturo upang magkaroon ng kaalaman, kasanayan at pangunawa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral sa paaralan, sapagkat kasama rin dito ang mga bagay na natututuhan natin sa ating pamilya at komunidad. Ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng paglaki ng isang tao. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang mag-isip ng malalim at gumawa ng matalinong desisyon. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon tayo ng mas madaming opportunity sa buhay at mas mahusay na makapag-ambag sa ating lipunan. Pero ang tunay na edukasyon ay nagpapatuloy sa bawat araw ng ating buhay. Araw-araw kinakailangan nating mag-aral. No, hindi lang sa paaralan kundi sa takbo ng ating buhay. Importante ang edukasyon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful!
Isip-isip lang. Mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Celia Braza ng Kamuning, Quezon City. Sabi niya, I stopped giving status updates on my healing. It's mine. Ibig sabihin, pagod na po siya sa pagbibigay ng status update tungkol sa kanyang karamdaman o sa kanyang kalusugan. Kasi sa kanya naman yun. Pero dapat hindi mo ipagdamot. Dapat yung nararamdaman mo malaman ng iyong pamilya. Kung ikaw ay nagkasakit o ikaw ay may sakit, dapat ipaalam mo sa iyong pamilya. Kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi ang pamilya mo lamang. Okay? Kaya yung I stopped giving status updates on my healing, it's mine, parang hindi ko gusto yun. Dapat ipapaalam mo. Anyway, maraming salamat Celia Braza ng Kamuning, Quezon City. At this point in time naman, yung mga barkada natin, yung ating mga friendship kung tawagin. Una, mag-asawang Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California. At syempre, ang mag-asawang Gemma Franco and si Mitch Smith. Kasi sila yung one of the best couples na I admire and love. Hello din kay Arlene Sagon, Ohio gozaimasu. Si Arlene ay taga Tokyo, Japan, at ang kanyang nanay naman si Lucy Sagon ay taga Navota City, Ohio gozaimasu. Happy listening din sa akin friendship si Tina Salcedo ng Bacoor City. Kasama mo ba si Maring Eva? No, si Eva Bibar. Hi Maring Eva, how are you? Pareho silang taga Bacoor City. Hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California, at maligayang pakikinig kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At syempre, sa June 8 po, happy 7th year wedding anniversary ng aking panganay na anak na si Ryan at sa asawa niyang si Bea Carla. Happy 7th year anniversary sa inyong dalawa. And of course, I'll take this opportunity na rin na batiin ang aking asawa, ang kabiyak ng aking puso na si June Soler. Happy birthday, Dad. And I wish you good health. No? Huwag lang matigas ang ulo para tuloy-tuloy ang paggaling. Okay? I love you. At sa 10 naman, June 10, ay ang aming wedding anniversary. Would you believe, 48 years na kaming kasal. Wow! 2 years na lang, golden na rin pala kami, We'll get there after 2 years, okay? So, happy wedding anniversary to my husband. At nawa abutin pa tayo ng marami pang wedding anniversary. I love you. Okay, basahin na po natin ang second letter of today. Dear Ate Raquel, Ramon po ang aking pangalan. 38 years old na po ako. Alam ko po na ang mga laging sumusulat sa inyo ay puro babae. Kaya naman medyo nag-atubili po ako noon. Pero ang kwento ko po, gusto ko naman pong ibahagi kasi napakahalaga para sa akin na itago lamang ito. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo ang aking kasaysayan. Sa loob po ng 10 taon, nagtatrabaho po ako bilang security guard. Mababa po ang sweldo, mahaba ang oras at madalas minamaliit po ako. Kahit hindi hayagan, alam ko namang minamaliit ako ng mga taong binabantayan ko. Kaya naman maraming ulit kong sinasabi sa sarili ko na, kaya pa, para sa pamilya ko. At tama naman po dahil sa loob ng 10 taon, naigapang ko ang pag-aaral ng aking 3 anak. Bagamat libre ang kanilang pag-aaral sa elementary at high school, ginagastusan ko pa rin ang kanilang baon at ibang mga pangangailangan sa eskwela. Pero isang araw po, naibahagi sa akin ang aking anak na si Dennis habang kami ay kumakain ng tanghalian na
nahihiya daw siyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na security guard lamang ang kanyang tatay. Nagulat po ako sa sinabi ng anak ko. Hindi naman po masamang bata ang anak ko kasi 15 years old pa lang po siya at hindi pa niya alam ang takbo ng pamumuhay. At alam kong hindi naman masama ang ibig niya sabihin. Kaya lang sa totoo lang, Ate Raquel, labis po akong nasaktan. Hindi ko po ipinahalata sa kanila. Bagkus nagkibit balikat na lamang ako. Pero lumabas ako ng kwarto ng gabing yon. At sa labas ng bahay, doon po ako umiyak. Kaya naman ng mga oras na yon, nagdesisyon ako. Hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi desisyon para sa sarili ko. Kinabukasan po ang ginawa ko, nag-enroll ako sa isang short course sa electronics technology. Tuwing Sabado, pagkatapos po ng aking shift, pumapasok ako. Wala pong nakakaalam sa mga anak ko. Maliban siyempre sa aking asawa na sinusuportahan naman ako. 2 taon ang kursong yon, ate. 2 taong pagsisikap. Sa unang taon ng aking pag-aaral, pawang matataas ang grado na aking natamo. Kaya naman si Mrs. Tako, tuwan-tuwa. Sabi pa niya, nakaka-proud ka, Mon. Kahit pagod ka sa trabaho, nakukuha mo pa rin mag-aral at nakakakuha ka ng matataas na grado. I'm so proud of you. Tunay naman pong nakatataba ng puso ang sinabing yun ng aking misis. Kaya't lalo naman po akong nagpursige na matapos ko ang pag-aaral ko. Kaya't sa paglipas po ng 2 taon, nakatapos ako. At with honors pa. Kaya naman lalong natuwa ang aking may bahay at pati na rin ang aking mga anak. At ngayon po nagtatrabaho na ako sa isang HVAC company bilang technician. Mas mataas syempre ang sweldo at mas may respeto ang trabaho sa mata ng mga tao. Ngunit ang pinakanatatandaan kong sandali ay nang sabihin sa akin ni Dennis na, Tay, pinagmamalaki ko po kayo. Hindi lang dahil sa bagong trabaho, kundi dahil nakita ko kung paano kayo nagbago para sa sarili ninyo. Kaya naman po napaiyak ako ng mga oras na yon, Ate Raquel, kasi tama ang aking anak. Tama si Dennis. Hindi pala ako dapat makontento sa buhay. Dapat patuloy ako maghangad na magtagumpay, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para na din sa akin. At Raquel, nais ko pong sabihin sa lahat ng inyong tagapakinig na hindi pa huli ang lahat para magbago. Kasi po ang pagbabago ay hindi laging para sa ating mga anak at pamilya. Minsan, kailangan din natin magbago para sa ating sarili. Salamat, Ate Raquel, sa pagbasa mo sa aking liham. Gumagalang, Ramon Espino ng Caloocan City. Balikan ka namin, Ramon, ha, makalipas sa ang ilang commercials. We'll be back. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang yun, sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nako, Ramon, ang kwento mo ay may dalawang punto na gusto kong pag-usapan natin, okay? Yung una, ang sakit na nadama mo nang marinig mong sinabi ng anak mo na ikinahihiya ka niya. Lihitin mo naman yung sinabi niya at ikaw bilang isang ama, hindi ka nag-overact sa harap ng anak mo o hindi ka nag-overreact. Ang mga salita ng ating mga anak ay maaaring maging pinakamakapangyarihang puwersa sa ating buhay.
para magalit at para magbago. Pero ikaw ang ginawa mo, pinili mo ang mas mabuting landas. Kasi hindi ka nagalit, hindi ka sumuko, at nagbago ka ng pananaw dahil ginawa mo ito ng tahimik, ng walang drama, ng may dignidad. At ang sagot ni Dennis sa huli, nakita ko kung paano kayo nagbago para sa sarili nyo. Iyon ang pinakamagandang lesson na matuturo ng isang ama sa kanyang anak, na ang pagbabago ay posibleng mangyari, na ang dignidad ay hindi galing sa titulo o sahod, kundi sa kung paano ka tumayo para sa iyong sarili. Naku Ramon, ipinagmamalaki ka namin at maraming salamat sa iyong tapang na ibinahagi mo sa amin ang iyong kasaysayan. Mabuhay ka Ramon. Thank you. Ngayon naman po, samahan niyo ako. Magdasal tayo, okay? Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Maaaring may mga araw na hindi po namin namamalayan ito, nakakalimutan namin magpasalamat sa inyo. Ngunit taus-puso po namin iniaalay ang aming pagmamahal sa iyo. Naway ipagpatuloy mo po ang pagbibiyaya sa amin ng grasya sa araw-araw at tulungan po ninyo kaming imulat ang aming mga mata at puso para sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo. Kailangan po namin ng inyong tulong upang paunlarin pa ang Pilipinas. Kaming iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung ano ang tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursigi at panatilihin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-puso po kami nagpapasalamat at papuri sa ang sumainyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway nakapagbigay aral po ang mga liham na binasa natin sa araw na ito. At kung gusto niyo pong i-share ang inyong kasaysayan, i-message nyo lang po kami o ipadala lamang ninyo dito sa dearaterraquel@gmail.com. One word po yan, dearaterraquel@gmail.com. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. Siyempre, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa aking kasama dito na si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero. Maraming salamat, mabuhay kayong mag-ama. And of course, gusto ko rin batiin o pasalamatan rather ang mga kasama nating technicians dito sa DZRH. Unang-una na si Het Del Moro, si Melvin Donato, si Ray Taladro. At sa RHTV naman, sina Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Cabral at Aljon Basumbre. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong
pagsubaybay dito sa ating programa. Dasal ko po naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day kasi it is such a blessing it is such a good feeling being a blessing to other people. Kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. Na isang kaibigan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment